Siya si Yu Jixi. Siya ang pinakasikat na campus beauty sa school namin. Pagkatapos ng 3 hakbang, mapapasakop ko siya. Sabi sa akin ng tatay ko, kung gusto mong makuha ang isang babae, ang pinakamadaling paraan ay ang pag-aalaga sa kanya. Unang hakbang, mag-alok ng mataas ang presyo. Magkano ang kailangan para alagaan kita? Magkano ang gusto mo? Kung ayaw mo, okay lang. May pangalawang hakbang pa. Anong ginagawa mo? Ako na ang magkaka-adjust sa'yo. Sumama ka sa akin, mamuhay ka ng maginhawa. Hindi ba maganda yon? Classmate. Ang private kainad pagkain ay nakakahiya. Nung mga panahong iyon, ang cute-cute talaga ni Yu Jixi. Ang huling hakbang, turugin ang lahat ng kanyang dignidad. Narinig kong may sakit ang lola mo. Bibigyan lang kita ng 3 segundo. Kung hindi ka sasang-ayon sa akin, maghahanap ako ng tao para bunutin ang oxygen tube ng lola mo. Paano mo nagawa yan? 3, Grabe ka na. 2. Huwag kang magpakabastos. Tinatakot ko lang siya. Sa totoo lang, ako ang nagbayad ng maaga ng hospital bills. Naayos na ang lola niya. Ako, ang medical expenses ng lola ko ay 500,000 piso. Ikaw pa. Simula ngayon sa akin ka na ngayon. Ang treatment expenses ng lola mo. Mula sa allowance mo, unti-unting ibabawas. Ako babalik ko yan sa'yo. Gagawa ko ng IOU para sa'yo. Kunan tayo ng litrato, ipapaalam ko sa lahat. Hindi pa ako pumapayag. Sabi ng tatay ko, ang pera ng lalaki ay para lang ipangloko sa babae. Pagkatapos siya ay niloko ng stepmother niya na palihim na binago ang testamento at inilipat ang lahat ng ari-arian. Stepmother, pinilit pa akong isuko ang core patent ng kumpanya. Isusuko ko pa ba yon? Tatay, talagang pinahamak ako. Pero si Yu Jixi ay iba sa ibang babae, hindi pareho. Di nagtagal pagkatapos kong mabangkarote ako mismo ang nakipaghiwalay kay Yu Jixi. Kapag nakabangon ako gamit ang core patent muli, kukunin ko ulit siya. Hindi ko lang inakala na sa panahon na nagpapakababa ako ay mas maga kong makikita siya. Sa mundo, ang pinakanakakakahiyang bagay ay kapag sa class reunion ang mga kaklase mo ay naging mga haligi na sa iba't ibang industriya habang ako ay ang part-time server dito. Lalo na kapag ang mga kaklase mo ay binibigyan ng atensyon at siya pa ang dating tinutustusan ko. Yu, iinom ako para sa'yo. Tara. Tara na, tara. Tayo naman uminom. Tara na, tara. Ang tagal nating hindi nagkita. Hoy, Yu, naalala mo pa ba yung mayamang lalaki noong college na naghabol sa'yo?
Siyempre naman, paano ko makakalimutan yun? Pamasyo. Nabalitaan ko, nung 4th year na siya, lumubog na ang negosyo ng pamilya niya. Ni diploma, hindi naabot, kaya tumigil na siya sa pag-aaral. Hindi natin alam kung saan siya nagpunta para yumaman kahit high school lang ang natapos niya. Anong mapapala niya? Nakapasok lang si Lu Sheng sa ating university dahil sa amang biglang yaman niya. Binili lang ang slot niya. Tama, dati dahil lang sa konting pera niya, hindi na niya tiningnan ang ilan sa ating mga kaklase. Ngayon, Sa ating mga kaklase ngayon, may nakikipag-ugnayan pa ba sa kanya? Tiyak hindi niya alam. Na ang kaklaseng pinakainapi niya noon ay siya na ngayong pinakamalaking boss sa isang tech company. Hoy, sir! Anong ginagawa mo dyan? Dali, ihain mo na ang pagkain! Pagkatapos ng graduation, hinanap ko siya ng matagal. Pero wala akong nakuha na balita tungkol sa kanya. Hoy sir, halika rito. Dali, linisin mo ito. Hoy, G, Yu. Kung ako, hahanapin ko talaga siya para mapahiya siya ng husto. tama, sobrang walang respeto sa kapwa. Dahil lang ba sa may pera siya? Anong ipinagmamalaki niya? Si Gio ngayon ay bagong usbong na bituin sa industriya. Sa ating mga batchmate, siya ang pinakasumikat. Oo nga, G. Yu, kung may proyekto ka sa hinaharap, huwag mo kaming kalimutan ang mga dating kaklase mo. Oo nga, nung nag-aaral pa tayo, nakita na natin na si Gio. Ay hindi pangkaraniwan. Gusto ko rin malaman kung ano ang itsura niya kapag nakita niya ako ngayon. Hoy G.U. Anong ginagawa mo? Nabuhusan mo ako. Parang ikaw ang sumalpok sa akin. Alam mo ba kung magkano ang damit kong ito? Katumbas to ng ilang buwang sahod mo. Ano ang gagawin mo? G. Lee. Kung tama ang alala ko, parang kakabili mo lang ng lote, di ba? Oo, tama. Hindi ko inakala na si G.U. ay nakikinig din sa balita sa real estate. Kanina, siguradong nakilala ako ni Yu Jixi. Baka dahil sa nangyari noon, gusto pa niyang guluhin ako. Hoy, ikaw, si Xiao Lu, di ba? May magandang babae na lasing. Ikaw ang gusto maghatid sa kanya. Pumunta ka sa parking lot mamaya. Asa? Ang kotse na ito, meron din akong ganyan dati, magkamukha talaga. Pero simula nang umalis ang tatay ko na ibenta na lahat. 609. Ang plaka ng pasahero, pareho pala ng aking kaarawan ang mga numero. Nandyan na. Nandyan na? Humiram ka na ihatid mo ako sa bahay. Siya nga, talaga nga. Ang nangyari noon, hindi pa rin niya makalimutan. Boss Yu, saan po ang bahay ninyo? Pagmaneho ka muna. Talaga bang hindi mo alam kung saan ang bahay ko? Paano ko malalaman yan? Siyempre hindi mo alam. Ang ibig kong sabihin, pwedeng tingnan mo ang navigation. Magsisimula na ba? Patungo sa ancestral house ng pamilya Lu. Tinatayang 40 minuto ang biyahe. May 8 traffic light. Ang ancestral house ng pamilya Lu, ang bahay ko. Ano? Ang bahay na ito may problema ba? Hindi ko inakalang noong mag-bankrupt ang pamilya Lu, ang naibenta nilang ancestral house ay nabili ninyo, Boss Yu. Bukod dito, wala ka na bang ibang sasabihin sa akin?
Ako ay isang maliit na serbidor lang, Boss Yu. Baka nagkakamali po kayo ng tao? Nagkakamali ng tao? Kahit maging abo ka man, makikilala pa rin kita. Sino ang araw-araw na naghahatid sa akin ng baon na may puso? Sino naman ang sa ilalim ng dormitoryo ay gumamit ng kandila para isulat ang pangalan ko? At may hawak na megaphone para magligawan sa akin. Siniyet. At sino naman? Ang sa pinakamahirap kong panahon ay binigyan ako ng 50,000? Ginoong Lu, ang iyong kasiglahan nun, nakalimutan mo na ba talaga? Boss Yu, sino ba ang walang? Nakakahiyang nakaraan? Lu Sheng. Tayo. Makakabalik pa kaya? Bumalik? Bumalik? Dagdag bayad. Wala. Gusto mo ng pera? Kung kaya mo, sumama ka sa akin sa itaas at kunin mo. Noong araw, ikaw pa ay gustong-gustong ipasok ako sa dormitoryo. Bakit ngayon ayaw mo nang pumasok? Boss Yu, ang lakas ng hangin, di kita marinig ng maayos. Dahil ligtas na kitang naihatid sa bahay, aalis na ako. Gusto mong pagbayarin ako? Sa susunod na lang. Huli ka. Pero mahaba pa na ang mga araw sa hinaharap. Imbestigahan mo para sa akin ang isang tao. Saan siya nakatira nitong mga nakaraang taon? Ano ang mga ginawa niya? Lahat ay dapat malaman ng malinaw. Lu Sheng, narinig mo na ba? Na-acquire na ang kumpanya natin. Talaga? Oo. Pupunta ang bagong boss para mag-inspection mamaya at magkakaroon pa ng meeting sa atin. Kailangan nating maging alerto. Baka kung mahuli tayo ng boss, baka tayo pa ang mapag-initan. Tara na. Mas mabuti kung ako ang pag-initan niya, makakakuha pa ako ng N+1 na bayad. Malapit na akong makumpleto ang 1,000,000 para sa puhunan sa negosyo. Bilis, bilis! Dumating na ang bagong boss. Wow, ang ganda! Hindi ba't ito si Yujixi kakasali lang sa Forbes list? Oo nga, wow, mula ngayon si Yujixi na ang bagong boss natin. Siya na naman, ang coincidence naman. Ang galing mong maghanap ng lugar. Na-late ako dahil bumili ng almusal. Sabi ko na nga ba, may pag-iinitan ang boss, ayaw pa maniwala. Hindi naman kasalanan ng mga kasamahan natin. Ang kasamahang ito, Maliit talaga ang ating conference room. Assistant Joe, Boss Yu. naalala ko parang inaayos pa ang katabing unit. Bilhin mo yon at gawing extension ng conference room. Sige, Boss Yu. Nasa gitna ng lungsod tayo sa CBD. Sabi nila, 100,000 kada metro kwadrado. Ang katabing unit, kahit papaano ay 200 metro kwadrado. Isang bagsakan mahigit 20 milyon ang nagastos. Totoo ba yon? Boss Yu, sapat na ba ang espasyong ito? Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Kasi, marami pa namang panahon sa hinaharap. Anong nangyari? Pare, ang galing mo ah! Isang salitay, hindi ka nagsalita, napapirma mo agad ang boss para sa 200 square meters na opisina. Ang galing mo talaga! Ang husay mo, Lu Sheng. Ang lakas mo, Lu Sheng. Malinaw naman na maliit para sa kanya ang opisina. Anong kinalaman ko doon? Kung hindi dahil sa'yo na nakatayo lang dyan ng walang kibo, paano maiisip ng boss na bumili ng bagong opisina? Ako nga, ikaw pa rin talaga.
Ay nako. Ilibre tayo ng boss ng tanghalian, buong staff. Ha? Nasa labas na ang food delivery. Tara, Lucieng, kunin na natin. Hindi na ako sasama. Hoy, kung may sobra. Ha? Dala mo na lang para sa akin. Sige. Tara na. Lucieng, ito kasi galing sa 5-star hotel ang delivery. Kanina sabi ni Lily, itong isang box na ito, up 800 daw. Ang bait talaga sa atin ni Boss Yu. Sa hinaharap, magiging aso ako ni Boss Yu. Nako, ang babaw naman ng kaligayahan nyo. Sa ganitong kaliit na pabor, nabili na ang loob nyo. Xiaofeng. Xiaofeng. Ha? Nasaan yung akin? Kanina sa group chat sabi bawal na mag-claim para sa iba. Hindi mo ba nakita? Dahil hindi ka sumama, malaki ang lugi mo ngayon. Hindi naman ako gaanong gutom. Ito kasing pag-ehersisyo ng panga, ayos lang din naman, di ba? Ito para sa'yo. Boss Yu. Yung temperatura ng aircon parang masyadong mataas. Sige po, bababaan ko po. Sumunod ka sa akin at sa hinaharap, magiging maginhawa ang buhay mo. Hindi ba maganda yon? Classmate, ang pag-aaksaya ng pagkain ay nakakahiya. Talaga nga. Hanggang ngayon, ginagantihan mo pa rin ako dahil sa nangyari noon. Hindi pwede. Hindi na ako pwedeng magtagal dito. Kailangan ko nang mag-resign. May something ka ba kay Boss Yu? Kung wala, bakit pa siya bumili ng opisina para sa'yo tapos espesyal pang nagpadala ng tanghalian? Hindi. Huling sasabihin ko na sa'yo, walang kinalaman sa akin ang pagbili ni Boss Yu ng opisina. So inaamin mo na para lang sa'yo nagpa-lunch sa buong kumpanya? Imposible naman yon. Sabihin mo na lang espesyal niya akong binilhan ng kumpanya. Ang galing mo talaga. Excuse me po, Boss Yu. Ako, Ilagay mo na lang dyan ang file. Titingnan ko mamaya. Lucieng, itong kinain mong pagkain walang langaw na makakapit. Tol, nakakahiya ang mag-aksaya ng pagkain. Xiao Zhao. Sa mga susunod na araw, ito ang magiging focus ko. Sa headquarters, ikaw na muna ang bahala. sige, Boss Yu. Hindi. Bakit walang nangyayari sa resignation letter ko? Baka dahil binili ng kumpanya ni Yujixi? Nagbago na ang organizational structure ng kumpanya. Pinalitan na ang lahat ng top executives. Hindi, ito... Gusto ko mag-resign. Bakit naging general manager ako ng kumpanya? Lucieng, ganito mo baka gusto yung food delivery ni Boss Yu? Tapos na nga, nagpipicture ka pa? Pagkatapos kumain, saka ako magpipicture. Ilalagay ko ito mamaya sa mga second-hand website para ibenta. Pwede rin pala yung ibenta? Siyempre naman, kahit mga basyong bote ng alak o mga second-hand na medyas, nabebenta. Itong packaging box mula sa 5-star hotel, bakit hindi pwedeng ibenta? Kuya Lu, astig, balang araw, subukan ko rin mag-post ng benta.
Hoy, lahat ng second-hand items na pinost ko, iisa lang ang bumili. At ipinadeliver pa sa Tanwan Villas. Ang sarap talaga ng trip ng mga mayayaman ngayon. Malapit na ako makumpleto yung 1,000,000 para sa negosyo, kulang na lang ng 2,000. Ang dami niyang collection ng anime posters. Ngayon, gusto niya sa mga babae yung naka-uniform. Pwede pa nating taasan ng presyo. Pwede bang i-deliver mo dito sa lungsod? Kung kailangan mo agad, pwede. Sa loob ng kalahating oras, dalhin mo sa akin ang mga damit na ito sa Tanwan Villas. Ipinadala ko na sa iyo ang mga larawan, ang size ko. Isa sa malaki, isa sa maliit, siguraduhin sakto sa sukat. Hindi si Boss Lou. Akala mo ba yung mga panindang basura sa supermarket na ito, ibinenta mo sa mayayaman? Oh, paano mo ako pasasalamatan? Pasasalamatan pa kita. Galit na galit nga ako sa'yo. Ngayon, sa buong supermarket, ako na lang ang natitirang basura. Biro lang. Kung ipagbibili kita online, siguradong aagawan ka ng mga mayamang babae. Dahil sa sexy mong bigote, sinong hindi gugustuhing bunutin yan? Risk. Kung aagawin nila ako, sinong tutulong sa'yo para makabangon? O Boss Lou, nagtanong-tanong na ako. Tayo kailangan lang ng 1,000,000 na puhunan. Tapos idagdag mo pa yung 16 na patent na iniwan ni Boss Lou. Siguradong makakapaghari tayo sa larangan ng teknolohiya dito. Kaya, kailan ka babalik? Pagkatapos ng delivery na to, kumpleto na ang pera. Sige Boss Lou, hintayin ko ang magandang balita. Sige na, bilisan mo. Classmate! Salamat eh. Walang anuman. Hello, magandang araw po. Naiwan ko na po yung inyong package sa labas. Pakisign na lang po para sa resibo. Hello. Boss you. Ikaw. Siya pala yung madaling lokohin. Ano ba ang gusto niya? Bakit ang tagal mo? Nag-overtime ka pa rin ngayong gabi? Hindi mo ba gusto yung offer ng kumpanya? Hindi sa offer yan. Classmate, dapat mahilig tayo sa trabaho. Dati gusto mo pa na may sasakyan kang kasama. Ngayon sasabihin mo mahilig sa trabaho? Hey, nuts. Pinaparinggan mo na naman ako. Boss you, narito na po ang mga gamit. Pakisign na lang po para sa resibo. Pasok mo na dito. Anong hinihintay mo? Pasok ka na. Tingnan mo yung suot ko, hindi ako pwedeng pumasok. Dati, kahit pawisan ka pagkatapos mag-basketball, ayaw mo pa rin ako iwan. Ngayon, takot ka na madumihan? Sige, papasok na ako. Sinong magbibigay ng bad review? Sinong hindi marunong tumanggap? Kung ganon, ilalagay ko na lang dito. Siya ay isang malaking presidente, pero meron siyang kakaibang hilig. Di ko alam kung saan ilalagay. Umakyat ka. Visitor, ano ba talaga ang gusto ni Yujixi? Wala ka bang gustong itanong sa akin? Hindi bababa sa 3 tanong ang nasa isip mo.
Boss Yu, naihatid ko na ang mga gamit. Pwede bang i-confirm mo na ang resibo? Mamaya na. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit ko binili ang mga damit na ito? Bakit ay... Hindi naman ito interes ko. Ano ang itatanong ko? Ang trabaho ko lang ay maghatid. Pagdating sa mga bagay ng kliyente, hindi ako nakikialam. Ang mga damit na binili ko, para lang ito sa isang tao. Sa tingin mo, alin ang bagay sa akin? Lahat naman bagay sa iyo. Wala akong interes sa personal na buhay ng kliyente. Kailan pa naging ganito kakatakot si Yujixi? Ganito ang paraan ng paghihiganti niya. Kapag nakabangon na ulit ako, papasuotin kita ng isa-isa. Napakaraming damit. Wala man lang nagustuhan siya. Baka naman, lumala ang katawan ko. Ate Wang, pakisuyo, itapon mo ang sapatos ni Lu Sheng sa may pinto. Bigyan mo siya ng bago. Nasaan ang sapatos ko? ₱18,000 ang isang pares nito. Ito ang madalas kong suot noon. Isusuot mo ba? Sa ugali mo, kapag ayaw mo sa isang tao, mas gugustuhin mong magpapaa kaysa magsuot nito. Katibayan ng utang. Si Lu Sheng ay may utang kay Yujixing ₱18,000. Isang katibayan ng utang lang ang ibibigay mo sa akin? Ang dali mo namang makalusot. Hoy Kuya Lu, ang galing mo ha. Mukhang totoo ang peking sapatos na to ha. Isang second-hand website mo ito nabili. Hindi ito peke. Nabawasan na naman ng 18,000 ang pondo ko para sa negosyo. Sisk! Bibili ka pa ng totoo? Saan mo nabili? Sabihin mo naman sa akin. Magkapatid pa ba tayo o hindi? Regalo mula kay Boss Yu. Peke pa rin ba sa tingin mo? Mas lalong peke. Hindi mo lang ako itinuturing na kapatid. Itinuturing mo pa akong tanga. Hindi ikaw. Lu Sheng, pinapatawag ka ni Boss Yu. Pumunta ka sa opisina niya. Ay puta! May something pala talaga kayo ni Boss Yu ah. Kumain ka na ba ngayong araw? Boss Yu, tinatawag ninyo ako? Sandali lang. Wala, isa lang siyang empleyado ko. Baby, bibisitahin kita sa linggong ito. Alam mo naman, ikaw ang pinakamamahal ko sa buong mundo. Tatawagan kita mamaya. Boss Yu, may hinahanap po kayo sa akin? Ayaw mo dito, magpapalit ka ng trabaho? Hindi niyo po ba pinirmahan kahapon ang resignation letter ko? Plano niyo po bang pirmahan ngayon? Siyempre, hindi ko pipirmahan. Tiningnan ko na ang mga record ng kumpanya. Lahat ng proyektong hawak mo, laging pinakamabilis matapos sa kumpanya at may pinakamagandang kalidad. Isang empleyadong kasing galing mo, sa palagay mo hahayaan kitang umalis? Kaya pala ginawa mo akong general manager. Pero kahit na... Pero hindi ka pa rin pwedeng umalis sa kumpanya. Dahil utang mo sa akin yung nasa kasulatan. Babayaran ko yan mula sa sahod mo ng paunti-unti. Simula ngayon, akin ka na. Ang gastos sa pagpapagamot ng lola mo, ibabawas ko yan sa sustento mo ng paunti-unti. Ano sa tingin mo? Ayaw mo na mag-resign, di ba? Ngayon ay Miyerkules. Sa Biyernes, maghanap ka ng lugar para sa team building. Tapos ipaalam mo sa lahat. Boss Yu, parang hindi naman trabaho ko to ah. Alam ko? Sinadya ko yan! Ngayon, yung paghihiganti mo, hindi mo na itinatago ano. Boss Yu, may sasabihin sana ako, hindi ko lang alam kung dapat ko bang sabihin. Sabihin mo. Marami sa mga empleyado natin ang mga I person, introvert.
Pagdating ng araw, tiyak na may mag-file ng leave. Kaysa mag-aksaya ng oras sa team building, mas mabuti pang pera na lang ang ibigay. Tama ka. Yung mga hindi pupunta, bibigyan ko na lang sila ng pera pero ikaw, bawal kang mag-leave. Baby, hindi ba't sinabi ko na tatawagan kita mamaya? Bata lang pala. Boss Yu, mauna na po kayo. Mama, miss ka na ni Tian Tian. Hindi na ako makapaghintay kaya tumawag na ako. Mama? Tian, ang nanay mo ay ate ko. Tita ang tawag mo sa akin o kaya nanay Shi. Kung hindi, baka magkamali ng akala ang iba. Paglabas mo sa opisina ni GU, ang gaan-gaan ng pakiramdam mo. Anong ginawa sa'yo ni GU? Wala naman. Pinagalitan lang ako. Ano ba talaga ang relasyon mo kay GU? Nagpadala ng pagkain, tinawag ka sa opisina. Bakit ganun kanya ka-atensyon? Wala ka namang kagandahan. Medyo gwapo lang ng konti. Maganda lang ang katawan, may dating lang. Yun lang naman. Bakit hindi ako ang type ni GU? Ha? Hindi pa sapat yan? Hoy, pero may isang bagay na mas magaling ka sa akin. Mas magaling kang humanap ng mapaglilibangan. Company outing ngayong linggo. Ikaw ang bahala maghanap ng lugar. Mas magaling ako tapos ako pa ang maghahanap? Ganyan ka ba mang PUA ng katrabaho? Kahit gaano karami ang isama mong pamilya o babae, kung paano man kayo maglibang, sagot ko lahat ng gastos. Ama! Iminumungkahi ko sa Hot Spring Resort tayo mag-team building. Masarap maligo sa malamig na panahon at magkahalong paliguan ng lalaki at babae pa. Ano kaya ang katawan ni GU? Ayusin mo muna ang plano. Katawan pa ni GU. Hoy, Jilu, halika rito. May ipapakita ako sa'yo. Ano yan? Ako, ayon sa utos mo, nagrehistro ako online ng isang maliit na kumpanya. Gamit ang isa sa mga patent na naiwan ni Jilu Sr., ang epekto ng produkto ay sumabog talaga. Ngayon, ang mga top tech company sa bansa ay nangunguha sa akin. Magaling. Malapit nang mabawi ang dating ningning ng Pamilya Lu. Sa pagkakataong ito, tayo mismo ang magpopondo. Hintayin mong makapag-ipon ako ng puhunan. Sige, Jilu. Jilu. Halika rito. Tingnan mo. May magnanakaw. Classmate. Salamat. Walang anuman. Siya ang magnanakaw. Oo nga, hindi dapat. Napakaganda pa naman ng batang babae. Nagnakaw pa. Ipadala mo sa akin ang video. Labas ka muna at magyosi. Ako na ang bahala dito. Sir, maliit na bagay lang ito. Hindi naman dapat kayo ang gumawa nito. Ako na ang sasalo. Paano kung ninakaw niya ang patent na naiwan ko sa iyo? Anong sasabihin mo? Ay, ang tanga ko. Mas maingat talaga kayo, sir. Ipadala ko na sa iyo. Paumanhin po. Nagnakaw ka tapos tatakbo ka? Classmate. Inaresto ka na. Malas mo, classmate. Kaibigan ko ang may-ari ng supermarket na ito. Sabihin mo, anong kinuha mo? Gaano karami? Ilabas mo na lahat. Huwag mo nang hintayin na ako ang maghahalongkat. Wala na. Tingnan ko. Meron pa pala.
na. 3 tinapay lang ibinigay ko na sa'yo lahat. Ikaw pa ang galit sa akin? Akala mo madali akong lokohin? May dala kang bag. 3 lang ang ninakaw mo, yung pinakamurang tinapay pa. Mukhang may laman dito sa'yo. May itinatago ka pa ba? Wala. Buksan mo ang zipper mo. Huwag mo akong papabuksahin. O kaya naman, gusto mong hintayin bukas. Pumunta ako sa eskwelahan mo at ikalat ang balitang ito? Nakakagulat! Ang magaling at mabait na estudyante ng Kaida na si Chin Yu ay magnanakaw pala sa supermarket. Nahuli ng harapan ng matapat na binatang si Lu Sheng. Nahuli ng harapan ni Lu Sheng. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Nakasulat naman dyan, di ba? Kung hindi ka magmamadali, ang scholarship mo at ang financial aid mo ay hindi mo na makukuha kailanman. Tumigil ka na. Nakita mo na? Walang itinatago dito. May isa ka pang layer ng damit, di ba? Ito na lang ang natira. Walang nakatago sa loob ng manggas mo? Wala. Hindi sapat na sabihin mo lang na wala. Kailangan kong tignan para malaman. Itaas mo ang mga kamay mo. Walang nakatago sa loob ng pantalon mo? Dalawang bulsa lang ang hinalungkat mo. Anong mapapatunayan yan? Ako na ang titingin. Totoo nga. Magkaiba ang lalaki at babae, medyo hindi maganda. Ganito na lang. Tumalon-talon ka ng 2 beses dyan para makita ko. Tumalon-talon ka dyan para makita ko kung may na mahulog. Kung hindi, ako na ang hahawak. O kaya tumalon-talon ka ng 2 beses. Ikaw ang bahala. Sige. Okay na, tama na ang pagtalon. Kung magpapatuloy ka pa, mahihilo na ako sa pag-alog. 3 tinapay lang ang kinuha ko. Ngayon, ibabalik ko na lahat sa'yo. Pwede na ba akong umalis? Sandali. Gutom na gutom ka ba? Kainin mo muna bago ka umalis. Nabuksan ko na ito. Hindi na ito mabebenta. Kunin mo. Umupo ka at kumain. ika-21 siglo na. Ano kaya ang dahilan ang nagtutulak sa isang mag-aaral na mahusay sa pag-aaral at mabuting ugali? Para magnakaw ng tinapay sa supermarket? Kunin mo na rin yon mamaya. Akala mo ba? Tapos na ang lahat ngayon. Dahil nag-iwan ka ng sulat na may utang? Paano mo gustong ayusin ito? Biro lang. Sumama ka sa akin. Kanina ko nasira ang bag mo. Bibilhan kita ng bago. Hindi kailangan. Pwedeng tahi ng sira. Ako ang masusunod dito. Ako si Lu Sheng. Ayaw kong may utang na loob sa iba. Ito, para sa'yo. Ayaw ko. Sira na talaga ang bag ko nun pa.
Kung ayaw mong malaman ng paaralan ang nangyari ngayon at matanggal ka sa pagpili ng mga magagaling na estudyante, kung gayon, ibalik mo. Yamang nag-iwan ka ng sulat na may utang, sumama ka na sa akin. Tumingin ka sa daan. Gusto mo bang mambangga ng tao? Susunod, babanggain kita ng todo. Ayoko. Kung ayaw mong Wala akong ganoong kalaking perang pambayad sa'yo. at wala rin akong balak na pabayarin ka. Or kaya, pwede kang mag-isip ng ibang paraan para mabayaran mo ako. Ibang paraan? Tumigil ka dyan. Ayoko ng napkin. Wak. Sa kalkula ko, 1 piraso lang ang nasa bag mo at 1 pang piraso ang nasayo. 2 piraso lang lahat yan. Ito para sa sensitive skin. Saluhin mo. Maglakad kang maayos. Mag-ingat sa sasakyan. Umuwi kang ligtas. Basta maging masunurin ka. Yung presyong nangyari ngayon ay pwedeng hindi na natin pag-usapan. Naiintindihan mo? Itago mo ito. Babayaran kita, okay? Okay. Huy, Lushing. Anong ginawa mo kagabi? Nahuli ako ng magnanakaw. Nahuli ng magnanakaw? Hindi ba't lumabas ka na naman para mag-sideline ng patago? Sinabi ko na sa'yo, huwag kang masyadong magpakahirap. Halika, uminom ka ng kape para magising. Sakto, may sobra pa ako. Tikot ko. Wag na, Ate Lee. Pagod na ang baka, humihiga. Pagod na ang kabayo, kumakain ng damo. At ikaw, kaibigan ko, kapag pagod ka, iinuman mo ng kape ang sarili mo. Mas matindi ka pa sa akin. Ang sama mo namang mag-isip. May ginaw boss you. Ikaw, pumunta ka sa opisina ko. Sige, boss you. Hawakan mo muna ito. Bumalik ka na lang makalipas ang 10 minuto. Kasi naman, mas masarap ang mainit na kape. Oo nga. Boss you. Mainit nga ang mas masarap. Boss you. Ikaw ay dating executive assistant ng kumpanya. Sa mga tauhan ng kumpanya, medyo pamilyar ka siguro. Ngayon, may proyekto tayo sa isang tech company. Kailangan kong humanap ng isang tao na sasama sa akin para makipag-usap. Sa tingin mo, sino ang angkop? Sasama sa inyo? Yung si Wu Xiaofeng mula sa business department. Maganda raw ang performance niya sa trabaho. Wu Xiaofeng. Bakit hindi subukan si Lusheng? Matagal na siya sa kumpanya. Wala namang mali sa kanyang performance. Lusheng. Kung ganun ka kadesidido na irekomenda siya, subukan na lang natin siya. Dati si Lusheng ay tauhan ng dating boss. Ayos, kukunin ko na ang project proposal para ibigay sa kanya. Hindi siya masyadong proactive na tao. Alam mo naman kung paano sasabihin, di ba? Naiintindihan ko. Sisiguraduhin kong pumayag siya ng walang alinlangan. Kung maganda ang resulta, doble ang sahod at bonus. Sige na. Salamat, Boss Yu. Kapag napuno na ang photo wall na ito, bibigyan kita ng sorpresa. Sir, sa team building, ipaplano ko na mag-hot spring tayong lahat. Tingnan mo, gusto nyo ba? Mga 15,000 hanggang 25,000 piso bawat isa ang hot spring hotel na yan.
Sigurado ka bang papayag si Yu? Wala akong pakialam. Ikaw ang nag-utos sa akin na magplano na iparating na ang abiso. Kung ayaw ni GU, ikaw ang mapapahiya. Oy, hindi ikaw. Lusheng, may proyekto dito si Jiyu, asikasuhin mo. May proyekto na naman? Hindi na aandar ang kumpanya kapag wala ako. Alay sa kaya niyan siya sa papal. Ang bonus is sabay sulima at age, and ang budget sa mata sa entertain to proyekto yung milik. Sa ugali mo, tiyak na hindi mo palalampasin ang pagkakataong kumita ng malaki. Tama ba? Naniniwala ako sa'yo. Ganito na lang kalantad ang pag-target sa akin, malaki pa ring kita. Kung hindi pa ako aalis, baka dumami pa ang mga kasulatan ng utang. Wala nang ibibigay na trabaho sa akin. Lusheng, Hoy, Chikiting. Bakit ang payat mo na naman? Hindi pa ba kita napapakain ng husto? napanaginipan mo na naman. Boss Yu, bakit mo hinawakan ang kamay ko para ihampas sa mukha mo? Ganun ba? Ngayon, ako naman ang gumagamit ng binti ko para tumama sa kamay mo. Bakit hindi mo sinabi agad? Ayos lang. Hindi ako nagtatanim ng galit. Tara, sumama ka sa akin. Boss Yu, nagpasa na ako ng resignation. Nakasulat dito, nakikiusap na pahintulutan at hindi ko ito aaprubahan. Kaya, empleyado ka pa rin ng kumpanya ko. Dalhin mo ang mga dokument. Naghihintay ako sa baba. Ayaw pa rin akong pakawalan. Mukhang kailangan ko siyang bigyan ng mas malakas na gamot. Ano pang hinihintay mo? Anong ginagawa mo dyan? Magpa-practice pa ba tayo ng pagmamaneho? Iba ito sa karaniwang ginagamit kong sasakyan. Sa practice parang hindi pareho. Ay okay lang yan. Ito namang sasakyan pagdating sa pagmamaneho, pare-pareho lang. Gusto mong matutong magmaneho? Para saan? Kapag marunong na akong magmaneho, maaari na kitang dalhin kahit saan sa mundo na gusto mo. Napag-aralan mo na ba ang mga document? Hindi pa. Tungkol lang ito sa pakikipag-usap sa mga presidente ng ilang tech company para sa isang proyekto. Pakikipag-usap para sa proyekto? Ito, hindi ako magaling dyan. Alam kong hindi ka magaling dyan. Ang kailangan mo lang gawin ay sumama sa akin bilang assistant. Yun lang. Naglalaro ka rin pala nito? Ito ang pondo mo para sa proyekto. Mag-asikaso ka ng afternoon tea at mga dinner meeting. Huwag mo nang isauli ang sobra. Idagdag mo na lang kung kulang. Kuya Hu, kailan ba magsisimula yung meeting natin? Kailan ba magsisimula? Huwag kang mag-alala. May presidente pa ng kumpanyang hindi pa dumarating. Hintayin na lang natin. Tuloy po. Hindi ba ito kay Boss Lu, ang madrastra? Paumanhin sa inyong lahat. Huli na ako. Pagka nakang karap,
May nabalitaan akong isang kumpanya, kamakailan, nakapag-develop ng bagong produkto. Mabenta na mabenta. Gusto kong mag-alok ng presyo para bilhin ang patent ng pag-develop. Hindi ko alam kung maaari ba. Paswang Pascal! Boss Yu, ang mga empleyado mong inilagay, ano-ano ba yan? Lu Sheng. Inutusan kitang maghanda ng cha, milk tea ang inihanda mo. Boss Yu, ang mahal kaya ng tsaa. Dapat sa mahahalagang bagay lang ginagastos ang pera. Mga boss, napansin ko na ang mga produkto ninyo ay para sa mga kabataan. Kung gusto ninyong maakit ang mga kabataan, mas mabuti pa simulan ninyo sa gusto ng mga kabataan, ang milk tea. Yung nasa loob, yung maitim na bagay, tawag dyan ay boba pearls. Q. Boss Yu, ganito po talaga ako naghahanda ng afternoon tea. Mali ba ang pagkakaintindi ko? Aray, nakokonsensya talaga ako. Boss Yu, kusang loob akong magre-resign bilang parusa sa sarili ko. Sinadya mo yan? Huwag mo ngang sabihin masarap pala ang lasa nito. Talaga nga, pagdating sa produkto, dapat talaga kayong mga kabataan ang pag-aralan. Halika, pag-usapan natin ang tungkol sa pakikipagtulungan. Yung tatlong yon, sila ang pinakamahirap kausapin sa industriya. Pero ngayon, napapayag mo silang pag-usapan ng pakikipagtulungan. Magaling! Boss Wang, halika't pag-usapan natin ang ating proyekto. Gusto ko lang naman mag-resign. Bakit ang hirap-hirap? Kaya nga ang wish ko ay magandang partnership. O magandang partnership. Kaya, kain muna tayo. Sige, tara na. Kita-kita na lang mamaya. Saan tayo kakain mamayang gabi? Nakareserba na ako ng restaurant. Sisiguraduhin kong ang mga boss ay magkaroon ng bago at komportableng karanasan. Sana na nga. Bilis, kain na. Sige, kayo muna. Ikaw rin, kain ka. Ang anghang. Pinapawisan ako ng husto sa kinain ko. Hindi ko inakala na ang kumpanya nyo ay mag-aayos para sa mga partner na kumain sa ganitong lugar. Talagang napaka-thoughtful nyo. Ay, naalala ko nung nagsisimula pa lang kaming magnegosyo. Wala kaming pera. Sa mga lugar lang tulad ng hotpot at mga tusok-tusok na karinderya kami nakakakain at nakakainom ng maayos. Sa paglipas ng maraming taon ng pagtatrabaho, kami mismo ay halos nakalimutan na may ganitong karanasan pala. Oo nga. Hindi ko inakala na ang empleyado mo ay alam pa iyan. Para sa ating partnership, nag-effort ng husto siya. Si Lu Sheng ay palaging isang masipag na empleyado. Kaya nagpasya akong siya'y i-promote at dagdagan ng sahod. Para siya'y maging huwaran sa aming kumpanya. Nako, ang galing talaga. Naway magkasama tayong mapabagsak ang Sanchen Tech Company. Tagay. Tara, tagay! Sanchian Tech Company? Di ba yan yung kumpanyang pagkatapos kunin ni Yan Yaking ang kumpanya ng tatay niya, pinangalan ng ganon? Para sa pagbagsak ng Sanchian Tech Company. Tagay. Ang tagal mo naman, kulang ang pera eh. Paano nangyari yon? Ay, may promo ang tindahan ngayong mga araw na ito. Gamitin mo yung coupon pag magbabayad ka. Makakasave ka ng mahigit 10 piso.
Ngayon, ang nagastos ko ay wala pang 300 piso. Ito yung sukli. Hindi ba't sinabi ko, di mo na kailangan ibalik yung sobra? At saka, ikaw ang dapat pasalamatan ngayon. Lahat yon ay dahil kay Miss Yu, sa respeto nila sa'yo. Sa tingin mo ba maniniwala ako na gusto talaga nilang uminom ng milk tea at kumain ng hot pot? At saka, sa susunod na magmamaneho ka, huwag ka nang magpapalit-palit ng high heels at flat shoes. Mas maganda kung flat shoes na lang lagi ang suot mo. Parang pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Medyo masakit nga. Eto, kapag nakadikit na to, mabilis gagaling. Sige, ikaw na ang magdikit. Ganitong mga bagay naman, marami ka nang nagawa noon. Huy, isang araw na. Bakit kaya yung paa mo ay hindi nangangamoy? May sira ka ba? Nakakainis. Ito, dapat dagdagan mo na ang bayad. Alam ko na magtataas ka ng presyo, buti na lang handa ako. Pondo para sa negosyo, sapat na dito. Narinig kong yung team building sa The Hot Spring Hotel mo pinaplano. Itong pera hawakan mo. Ngayong gabi, pumili ka para sa akin ng sexy na swimsuit. Gusto ko lang naman mag-resign. Si Yu Jixi, ayaw talagang yung mga ginawa ko noon na nakasakit sa kanyang dignidad ay gawin din sa akin bago siya pumayag. Pero buti na lang, kumpleto na ang puhunan para magnegosyo. Ang kulang na lang ay ang pag-resign. Nakilala ka ba niya? Di ibenta mo sa kanya para maglabas siya ng pera. Hoy, malapit ka na. Bakit ka pa nag-message sa WeChat? Ay, Boss Lu, hindi ko talaga maintindihan. Hindi ba siya ang pinakamatinding kalaban natin? Hindi ba siya ang nang-agaw sa kumpanya ni Boss Lu Sr.? Hindi naman dapat tayo nagtiis ng ganito katagal. Ngayon, biglang ibebenta natin sa kanya. Ibebenta na lang? Ibebenta natin sa kanya ang isa, pero meron pa tayong 15. Pag nag-invest na siya ng malaki, saka natin ihahagis ang trump card para siya ay unay kumita tapos malugi. Ay, Boss Lu, ang galing mo. Sige na. Sa mga susunod na araw, ikaw na ang kausapin mo siya. Asikasuhin mo ito. Yung supermarket, ako na muna ang bahala. Ang patayong guhit ng Fengchen Company ay ang espadang nakabitin sa ulo ng pamilya yan. Sige, naiintindihan ko, Boss Lu. Gagawin ko na ito. Classmate. Classmate! Hoy, ikaw pala. Anong gusto mong bilhin? Nandito ako para magbayad ng utang. 300 piso ang utang ko sa'yo. Ito, 13.5 sentimo. Yung iba, yung 1.5 sentimong ito. Gusto kong bumili ng 3 tinapay. Hindi naman ako nagmamadali sa pera. Kapag nakumpleto mo na, saka ka na magbayad ng buo. Kung hihintayin kong makumpleto, masyadong matagal. Sa tingin ko, mas mabuti kong hulugan. Abala ang kaibigan ko ngayon at kulang din ng tao dito sa supermarket. Baka gusto mong mag-part-time dito? Part-time? Pwede ba ako? Kung tutuusin dito, wala namang masyadong gagawin sa gabi. Ang trabaho lang ay ayusin ang mga paninda sa estante. Sa cashier naman, tanggapin lang ang bayad. Kapag konti lang ang tao, pwedeng maglinis-linis. Ganun lang.
Hoy, tandaan mo ha, yung sa malamig na seksyon, huwag mong bibitawan ng kuryente. At saka ako... Hindi. Ikaw na magaling sa pera, hindi mo na kailangan magsulat, di ba? At saka gabi-gabi lang naman ang konting oras mo dito, hindi ba? Kapag bakante ang oras ko, kung wala namang ibang gagawin, pwede akong pumunta dito. Mag-aral ka na lang mabuti. Magsumikap ka para maging ang pagiging babaeng CEO ang tunay na daan patungo sa tagumpay. Hindi. Ano to? Parang ihi ng aso. Nung pumupunta ako dito sa tindahan nyo, madalas kong makita isang maliit na puting aso na nakatali na nag-iiwan ng marka dito. Hintayin mong linisin ko muna to, saka kita tuturuan mag-cashier. Ang may-ari ng asong yon, ang sama ng ugali. Kapag nahuli ko siya sa susunod, isusugod ko talaga siya at ang aso niya sa veterinaryo. Buy one, tuli na. Buy two, half price na lang ang pangalawa. Kahit anak niya pa yung aso, hindi papayag. Hoy. Ang tanga mo naman. Nandyan ang map, hindi mo gamitin. Ikaw, lumuluhod ka pa sa sahig, nagpupunasan gamit ang basahan. Basahan lang ang nakita ko. Hindi ba't sinabi mo, kapag konti lang ang tao, pwedeng maglinis-linis ng konti? Ikaw. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin, ha? Itapon mo yang basahan. Saan ito tapon? Sa mukha ko. Maghugas ka muna ng kamay, tapos pumunta ka sa cashier para hanapin ako. Ang dumi-dumi. Heto, 1,500. Part-time ka lang, kaya ang sahod mo, kalahati lang ng regular na empleyado. Sa tradisyon ng supermarket natin, sa unang araw ng bawat buwan ang sahod. Kunin mo na. Hindi ganoon karami ang trabahong ginawa ko. Sino nagsabi? Sumasagot ka pa sa boss mo, ha? Gusto mo bang tanggalin kita? Mukhang nakalimutan mo na ang ginawa mo sa supermarket noon. O baka naman gusto mong isumbong kita sa eskwelahan mo. Ikaw ang pinakamaikli ang trabaho, kaya ang sahod mo ang pinakamababa. Kung sa susunod maganda ang ipinakita mo, pwedeng tumaas pa ang sahod mo. Sisiguraduhin kong magpakita ng maganda. Ito ang pambayad ko sa'yo. Yung sinabi kong magpakita ng maganda, hindi yun ang ibig kong sabihin. Anong problema? Suklian mo ako. Suklian mo ako ng 13 piso. Pasensya na, muntik ko nang makalimutan. Hindi mo bibilangin? Sige. Ang supermarket, alas 11 ng gabi ang pagsasara. Sakto ngayon, wala namang masyadong customer, kaya umuwi ka muna. Bukod tatawagin kita para mag-cashier. Sige. Sinong nagsabing walang pumupunta? Yan, Keke. Chinyu, kilala mo siya? Kaklase ko siya, kilala mo rin siya? Siyempre naman. Noong unang makilala ko siya, maliit na bata pa lang siya. Pero nang tumanda na siya, nagnanakaw na. Mahilig siyang pumunta sa supermarket ko para mangupit ng pagkain at inumin. Sinong nangungupit? Stricto lang kasi ang nanay ko sa akin. Parang may gusto ka pa. Nagustuhin ko ang mga gamit mo. Noon, nang paalisin ka ng nanay ko sa bahay, nakita kong hirap na hirap ka. Ang pagkuha ko ng gamit mo, pagkakataon lang yun para magpasikat ka sa akin. Huwag mong isiping hindi ko alam. Nung nag-away tayo, nagsisi ka. Kaya ngayon ginagamit mo si Chinyu, kaklase natin, para makipag-ayos ka sa amin. Tama ba? Si Chinyu ay nagpa-part-time sa supermarket ko. Anong gusto mong bilhin yan? Keke, mukhang maganda ang supermarket ng kaibigan mo, ha? Isa lang siyang trabahante. Ngayon, sumama ako sa nanay ko sa isang high-tech na conference. Ang negosyong napag-usapan namin ay sapat para makabili ng 100 supermarket na tulad nito. Wow. Ang dami.
Okay, mga besh, kunin niyo kung anong gusto niyo. Ako ang bahala sa bayad. Sige, pipili na lang kami. Parang buffet dito sa supermarket. Lusheng, kumuha ka ng 2 bag. Sige. Lusheng, anong ginagawa mo? Nag-scan lang ako. Akala ko ba bibili kayo? Coco, akala ko ba libre lang? Lusheng, dati hindi ka naman ganyan. Bakit ngayon ang kuripot mo na konti lang naman to at hindi naman mahal? Oo nga, hindi naman mahalin. Ikaw naman ang nagsabing ikaw ang manlilibre. Bakit wala kang pambayad? Oo nga pala. At saka, yung bawat order mo dito sa nakaraan, naitala ko lahat. Sa susunod, itatala ko lahat to at pag-uusapan natin sa nanay mo. Ikaw, Lusheng, kung ganyan ka, magagalit na ako talaga. Tingnan mo yung sarili mo, nagagalit. Ano naman kung magalit ka? Gabi na? Magnanakaw ka ba sa akin? Lusheng, baka hindi mo matanggap na lumalaki na ang negosyo namin. Baka naiinggit ka na sa amin kasi lumalaki na ang negosyo namin. Lusheng, huwag kang ganyan ang kuripot mo. Kapag bumili ka, magbabayad ka. Yan ang tama, di ba? Classmate Chin Yu. Tama ba ang sinasabi ko? Coco, huwag na lang. Hindi naman kami ganun kagustong kumain. Oo nga, Coco. Huwag mo nang patulan. Huwag ka nang magalit. Lusheng, sasabihin ko sa'yo, ngayon lang, ako mismo ang nakipag-deal para sa isang negosyo. Sa hinaharap, kung gusto mong bumalik, isang salita ko lang, makakabalik ka. Ang dami mong sinasabi. Bibili ka ba o hindi? Kung hindi, ibalik mo. Sandali. Ngayon, hindi na ito usapin kung magbabayad ka o hindi. Usapin ito ng ugali mo. Lusheng, matagal ka nang wala sa pamilya Lu. Ganito ba ang pagbabago mo? Sa harap ko, ganito ka magpakita. Naniniwala ka bang pag-uwi ko, sasabihin ko kay mama, hindi ka na makakabalik sa pamilya mo at maging binata roon? E di dalhin mo rin ang bill pabalik. Kasi kailangan pa ring bayaran ang utang, di ba? Ikaw, Lusheng, ngayon lubusan mo na akong na-offend. Magsisisi ka. Tumigil ka. Ano? Ngayon palang nagsisisi ka na? Anong pinagsasabi mong nagsisisi? Ibalik mo yan. Ikaw. Ikaw ka ng ikaw. Tara, subukan mo to. Ikaw. Magsisisi siya. Naniniwala ba kayo? Talagang magsisisi siya. Umuwi na tayo, Keke. Aska, spoiled masyado yan. Lusheng, mukhang medyo komplikado ang relasyon mo kay Yan Keke. Gusto mong malaman? Ikaw muna ang magkwento tungkol sa'yo. Ha? Di wag na lang. Uuwi na muna ako. Uy, may bagong manager na ba sa kumpanya? Hindi ko alam eh. Nang dumating ako, ganyan na ito. Sandali muna kayong lahat, itigil mo na ang ginagawa nyo. Sinabihan ako ni Boss Yu na mag-announce sin Isarway. Ang proyektong tinutukan ni Lusheng, kaninang umaga pa, ay may balita na pwedeng pirmahan. Ito ang unang proyektong pakikipagtulungan mula nang bilhin ni Boss Yu ang kumpanya, and ito ay mas may napakalaking kahalagahan para kay Boss Yu at sa ating kumpanya. Ito ang galing kay Boss Yu na red envelope na regalo para sa inyong lahat. Wisit, ang galing mo naman. Isang araw lang ay nasecure mo na ang isang proyekto. Kapag nakuha na ang bonus, dapat kang manlibre. Sa totoo lang, wala naman akong ginawa. Salamat sa kumpanya, sila ang nagpalaki sa akin. Ayun na, ngayon ay lalong lumalayo ang pag-alis ko. Hoy, Lusheng, huwag kang magmadaling umupo. Sumama ka sa akin. Sinabi ni Boss Yu, sa loob ng maraming taon, si Lusheng ay masipag at tapat sa kumpanya at ngayon ay nakapag-negotiate pa ng isang malaking proyekto para sa kumpanya kaya sa hinaharap, opisyal na itinalaga bilang General Manager ng Shengxi Technology Company.
Eto naman, ito ang opisina ng manager. Pagbatian natin si Lu Sheng. Dati ay branch manager, ngayon ay general manager na ng headquarters. Si Yu Jixi ay gustong itali ako rito. Isa pa, mamayang gabi, ang company team building ay sa Hot Spring Resort Hotel. Ito yun ay walang pass. Wow. Ang huling larawan na ito. Suotin mo ang swimsuit na pinili mo at kunan tayo ng picture sa hot spring para punan ito. Si Yu Jixi kasi. Ang dami-daming damit niya ayaw suotin. Ako pa ang pinilit niyang pumili ng swimsuit para sa kanya. Baka naman gusto niyang isuot yon para makita ng iba. Para lang may konting partisipasyon ako. Pero hindi naman siya ganoong klaseng tao. Mukhang maganda itong isa. Kasama lang, masyadong konserbatibo ang ugali ni Yu Jixi noon. Hindi ko alam kung tatanggapin niya ngayon. Presidente Yu, ito pong swimsuit. Tingnan ninyo po kung magugustuhan ninyo. Huwag kang magtanong, ikaw ang bahala. Madam, narating na natin ang tinitirhan ni Lu Sheng. Simula nang umalis siya sa bahay, napakahirap ng buhay niya. Nagtatrabaho siya sa araw at nagpa-part-time pa sa gabi. Napakahirap ng buhay niya. Madam, sa tingin ko po ay alam ng binata ang kanyang pagkakamali. Wala siyang pagsisisi. Kahapon nga inapi niya ako. Ipagtanggol mo naman ako. Isang hamak lang siyang tao. Bakit mo pa siya pinapansin? Masyado kang mapagmataas. Habang kasama mo ako, kailangan mong baguhin ang ugali mo. Mag-aral ka ng mga bagay na magiging sandata mo. Opo, Ma. Tingnan natin kung paano ko siya pakikitunguhan. Anak, ang tagal na nating hindi nagkita. Halika, tulad noong bata ka pa. Kuha mo nga ang jacket ko. Suotin mo na lang yan. Malamig dito sa lugar ko. Baka ka magkasakit. Anak, kailan ka pa nagkaroon ng hilig magkolekta ng swimsuit ng babae? Ganito na lang ba ang buhay mo? Bakit? Hindi man lang tumawag sa kin? Lu Sheng, naawa sa'yo ang nanay ko, kaya dinalaw ka. Dapat samantalahin mo ang pagkakataon para makapag-usap kayo ng maayos. Kung bibigyan niya ako ng pagkakataon, 10 taon na ang nakalipas, hindi niya ililipat sa pangalan niya ang 90% ng bahagi sa testamento ng tatay ko. Buti na lang ang 16 na core patent na na-develop ng tatay ko ay nasa akin. Kung hindi, paano ko makikita si Mrs. Yan sa ganitong lugar? Ay, bata ka pa noon. Hindi maaaring ipamahala sa'yo ang lahat ng negosyo ng iyong ama. Ngayon, direktor ka na. Huwag ka nang magtampo tungkol sa mga nangyari noon. Hindi ako nagtatampo. Pumipili lang ako ng swimsuit para iregalo. Kung gusto mo, subukan muna ni Keke ang mga estilo. Ikaw naman, huwag kang magbiro. Kapag isinuko mo ang mga patente, ilalagay kita sa ilalim ni Secretary Lee para matuto. Kung handa kang magtiis, makalipas ang 3 o 5 taon, ang industriyang itinatag ko ay mapupunta sa'yo.
Hindi ko kailangan ang industriya mo. Habang kaya mo pang magkaanak, magkaroon ka na ng isa pa. Iwan mo na lang sa magiging anak mo. Lusheng, tumigil ka. Lusheng, huwag kang magpanggap dito sa amin. Nagpapanggap ka lang. Sasabihin ko sa'yo, ang mga maliliit na laro mong ito, walang saysay sa amin. Tingnan mo ang dumi at gulo ng lugar na tinitirhan mo. Tingnan mo ang sarili mo, napipilitang magtrabaho sa mababang uri ng hanap buhay. Ang kahabag-habag mong itsura. Nangangalakal ka na lang ng mga basura. Narinig ko, ang kumpanya mo ngayon, bagsak na, na-acquire na, pero ayaw mo pang magbago. Anong dapat kong baguhin? Wala naman akong ginawang mali. Kailangan ko nang maghatid ng paninda. Kailan ba kayo aalis? Lusheng, ang kung gusto mo lang naman ay gamitin ang mga patent mo para tumaas ang presyo sa akin, di ba? Sabihin mo na, magkano ang gusto mo? Anong porsyento ng shares? Ang stock transfer agreement, dinala ko na. Stock transfer agreement? Secretary Lee, ipakita mo sa kanya. Isang patent lang ang ibigay mo, makakakuha ka na ng 1% shares. 16 na patent, ibig sabihin, 16% shares. Ginangyan, napaka-generoso ninyo pala. Sa ilalim ng pamamahala ninyo, ang market value ng mga shares na ito ay lampas sa 1 bilyon. Sapat na yan para sa'yo. Ikaw. Kung ibibigay nyo ng libre, baka pag-isipan ko pa. Pero kung ipapalit, wala akong ibibigay kahit sentimo. Pag alis nyo, huwag nyong kalimutang isara ang pinto. Ikaw, tingnan mo siya. Akala ko ba madali lang siyang kontrolin? Nag-aasta lang yan, parang bata. Kapag naisip na niya ng maayos, babalik at lalapit yan sa atin. Babalit talaga ba siya? Nakausap ko na si Gao Hu ng Feng Chen at napagkasunduan na namin. Kapag nalaman niyang may mas magandang opsyon tayo, ano sa palagay mo? Hindi kaya siya. Lumuhod at makiusap sa atin? Mabubuhay siyang isang walang kwentang tao sa sarili niyang pantasya. Huwag. Anong ginagawa mo? Anong section mo? Anong pangalan mo? Tapos na ba yung homework mo, ha? Umalis na tayo. Mga batang galing sa timog. Halika. Tito, umalis ka na rin. Hindi ako aalis, maghihintay ako kay Yuyu. Ngayon ay weekend. Walang pasok sa eskwela. Kapag nandito ka, laging kanilang inaapi. Hindi ako natatakot. Sasamahan ko si Yuyu pa uwi. 5 taon ka nang nandito. Sinong nakakaalam kung may anak ka nga? Meron akong anak na babae, si Yuyu. Sige. Yuyu. Alis na tayo. Mansanas. Ito'y para kay Yuyu. Hoy, bakit ka nandito rin sa umaga? Day off ko ngayon, wala akong ginagawa. Kaya naparito ako para tumulong. Bakit ka nandito? Pumunta ako dito para kumuha ng kahon sa supermarket para lagyan ng gamit. Kunin ko para sa'yo. Ito lang ba ang kinain mo para sa tanghalian? Para kay... Oh, ang ganda. Ikaw, bakit ang dami mong nilagay? Kahapon, part-time lang ang usapan. Walang overtime pay pag mag-overtime sa araw. Dagdagan ko na lang ng pagkain. Salamat ha! Bakit hindi mo kinain? Dadalhin ko po ito para kay Papa. Hindi, ang ibig mong sabihin dadalhin mo na ito para sa tatay mo? Anong klaseng ama to?
Pinilit ang anak na magnakaw sa supermarket tapos dadalhan mo pa siya ng pagkain? Ay nako, Pasensya na. anong nangyari sa'yo? Ako, salamat sa pagdagdag mo ng maraming pagkain. Busog na ako talaga, salamat. Salamat. Hindi ko naman sinabing huwag mong dalhin sa tatay mo. Ito, kainin mo man lang yung chicken leg. Yung tira na lang ang dalhin mo sa kanya. Busog na ako kanina pa. Hindi ko na talaga kayang kumain pa. Sige, Eddie, dalhin mo na lahat sa tatay mo. Payag ako, tara na. Salamat ha. Kung magiging ganito karesponsable ang anak kong babae balang araw. Nawawala si Yuyu. Papa? Papa? Yuyu! Paumanhin, Papa. Hindi kita nasundo. Paumanhin, ha? Hindi kita nasundo. Kasi ang bilis kong tumakbo, Yuyu. Kaya hindi ka nakita ni Papa. Oh, ang bilis mo tumakbo. Ang bilis-bilis. Hindi na kita maabot. Tara na. Kain na tayo, kain na. Kain na nga. Kain na. Halika. Bakit ang dumi-dumi na naman ng mukha mo? Ang dumi-dumi. Yuyu, paumanhin. Ayos lang. Hindi ako galit, Yuyu. Kain na, Papa. Sige. Pritong hita ng manok. Hita ng manok! May hita ng manok tayo. Kainin mo, Yuyu. Sandali! Dumating na yung masamang tao. Habulin tayo, sabay tayong kumain. Kainin mo, Yuyu. Papa, nakakain na ako. Kain ka na. Kung hindi, baka mamaya mahabol tayo ng masamang tao. Kain ka na. Masarap ba? Masarap, ang sarap talaga. Kumain ka na ba, Yuyu? Kumain na ako, Yuyu. 2 piraso pa nga. Ang sarap talaga ng hita ng manok. Papa, kain ka na. Yuyu. Tingnan mo. Ano ito? Mansanas. Sino ang nagbigay sa'yo? Ano to? Mansanas. Sino ang nagbigay sa'yo? Hulaan mo. Alis, umalis ka. Layas. Anong ginagawa mo? Batang to, umuwi ka na't mag-aral. Hoy. Malapit na ako. Ihahatid ko na. Wala akong iba. Ito lang yung tinapay. Malapit nang ma-expire. Di naman to mabebenta. Kunin mo na, kainin mo. Di ko to kailangan. Gusto ko yung mga kahon at bote. Ayaw ko yan. Gusto ko yung bote. Classmate. Salamat ha. Walang anuman. Galing iyan sa isang mabait at mabuting kaloobang kuya, 'di ba? Ang talino ni Yuyu. Ang talino talaga ni Yuyu. Tama ka. Wala namang ibang makakakita. Ang mga ito hindi kaya masyadong konserbatibo. Tuloy ka. Napili ko na. Patulong ka pa sa pagpili nito? Bakit hindi mo na lang ako kunin bilang assistant mo? Gusto mong maging assistant ko, depende kung gaano ka kaalaga. Sakto lang ang sukat. Pagkalipas ng napakaraming taon, naaalala mo pa rin ang sukat ko. Basta nagustuhan mo. Boss Yu, may iba pa akong gagawin. Mauna na ako. Lu Sheng. Pagkalipas ng napakaraming taon, wala ka bang gustong sabihin sa akin?
Hoy, sandali lang. Boss Yu, sa sinabi mo naalala ko nga. Salamat sa pagtatalaga sa akin bilang general manager ng kumpanya. Hindi yan ang gusto kong marinig. Ano pa ba? Boss Yu, nasa opisina tayo. Baka may dumating at makita kang nakasuot nito. Ano? Bakit mo ako palaging iniiwasan? Sandali lang. Walang sandali-sandali. Mula nang umalis ka ng biglaan nung college, pagkatapos hinanap-hanap kita. Pero pagkalipas ng napakaraming taon, wala pa rin akong nahanap. Yan pala. Ipapaliwanag ko sa'yo sa ibang araw. Sa ibang araw na lang, tatakas ka na naman. Ilang taon kitang hinanap, sa wakas nakita rin kita. Gusto ko lang gawin sa'yo ang ginawa mo sa akin noon. Gawin din sa'yo. Ganito lang, iiwasan mo pa rin ba ako? Magsalita ka. Paumanhin. Sa totoo lang, pagkatapos ng maraming taon, saka ko lang nalaman kung gaano ako ka-immature noon. Kahit na ang intention ko ay hindi para apihin ka, pero ginawa ko pa rin ang mga bagay na nakasakit sa'yo. Saktan ako? Alam kong galit ka sa akin. Gusto mong maghiganti. Alam ko rin na nasaktan ka na. Walang salitang makapagbabalik nito. Pero gusto ko pa rin sabihin, ay nitapukwak. Paumanhin. Teka, galit sa'yo. Maghiganti? Dahil sa ginawa mo sa akin nung nasa eskwela tayo? Lusheng, ako kasi. Boss Yu. Ano ang nangyari? Mamaya na lang, abala ako. Boss Yu, urgent po. Sina Boss Cao, Boss Wang at Boss Shu bigla na lang nag-back out sa kontrata. Kahapon maayos pa naman ang usapan natin. 'Di ba? Bakit bigla silang nag-back out? Ang Sanchen Tech Group ay bumili ng isang patent. Kaninang umaga, nagdaos sila ng product launch. Tumama agad ang stock price nila. Sina Boss Cao, Boss Shu at Boss Wang ay sumali na sa pag-invest sa Sanchen Tech Group. Tinalikuran nila ang partnership sa atin. Ang tatlong balimbing na yan, ang bilis magpalit ng panig. Ang Sanchen Tech Group ay laging umaasa sa dekalidad na produkto para mangibabaw sa merkado. Ngayon, meron na silang patent at pondo. Malaki na ang lamang nila. Gumagawa tayo ng parehong produkto. Dupka matatagal na karibal na ito. Malamang na itutulak tayo palabas ng merkado. Boss Yu, kung may magbibigay sa inyo ng mas maraming patent, kaya nyo bang bumaliktad? Siyempre naman, ang aming logistics at supply chain ay laging nangunguna sa buong bansa. Kung ang kalidad ng produkto ay makakasabay, halos wala ng kalaban. Ang problema kasi, ang magandang patent ay bihira at hindi basta nakukuha. Paano biglang lilitaw yon? Ang Sanchen Tech Group ay may swerte. Bakit hindi tayo? Wala kang alam, huwag ka nang makialam. Sa tingin ko naman, ang mindset ni Lusheng ay dapat nating tularan. Ano sa palagay mo, Assistant Joe? Nagbibiro lang ako. Hindi na muna kita iistorbo sa trabaho. Lusheng, napanood mo ba ang balita ngayon? Tumaas ng husto ang stock price ng Sanchen. Ang aming bagong produkto, kahit hindi pa nailalabas, ay naubos na sa presale. Lahat ng slot. Binabati kita. Pero paalala ko sa inyo, ang presale ay hindi pa nabibili. Pwede pa rin kanselahin ng mga user. Baka kayo pa ang malubog. Kaysa magkaroon kayo ng kumpanya namin ng mga maling pangarap, mas mabuti pang isipin mo kung bakit kita tinawagan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lusheng, dapat mo nang baguhin ang ugali mong parang bata. May mahangganan ang pasensya ko. Ito ang huling pagkakataon na handa akong tanggapin ang patent. Huwag mo akong galitin talaga. Lusheng, binablock na nga niya ako.
Miss Yan, yung Lusheng na sinasabi mo at yung Lusheng na kilala ko, iisa lang ba silang tao? Kilala rin siya ni Mr. Lee? Itong si Lusheng, kaklase ko siya dati sa kolehiyo, pero tumigil siya sa pag-aaral nang hindi pa tapos. Tapos, nawala na lang siya. Dati kasi siya, isang mayamang anak. Nag-ayos pa siya ng isang kamera para magmukhang baril. Ang galing niyang magpatawa. Iisang tao lang talaga. Ang tatay niya ay presidente ng isang tech company. Baril? Laruan lang yun na ginawa niya. Ah, ganun pala. Pero siya ay isang mayamang anak na tamad at walang alam. Yung mga basurang tulad niya, Miss Yan, bakit mo pa gustong hanapin at kunin? Nasa kanya ang 16 na patent na iniwan ng tatay niya. Sa akin, magkakaroon lang iyon ng tunay na halaga. Pero ayaw niyang makipag-usap. Siguro galit pa rin siya sa akin dahil sa nangyari noon. Hindi kaya gusto niyang sarilihin iyon para makabangon? Anong bangon ang pinagsasasabi niya? Sa nakalipas na 10 taon, nakatira siya sa isang squatters area. Araw-araw, nagpapakasasalang siya sa isang maliit na kumpanya. Sa gabi, kung hindi nagde-deliver ng pagkain, nagbebenta ng mga second-hand na gamit. Minsan, nagpa-part-time pa siya sa supermarket. Talagang wala ng pag-asa. Kaming mga dati niyang kaklase, hindi namin alam kung ano ang ginagawa niya. Ang mga bagay na ito, paano mo nalaman, Miss Lee? Kasama ko sa trabaho si Lusheng. Ano man ang ginagawa niya, iniuulat ko kay Miss Lee. Ngayon, nandito rin ako para magulat. Kamakailan, mas madalas siyang gumagala sa supermarket sa gabi. Ito ang mga litrato. Pakitingnan po, Miss Lee. Yung tao sa tabi ni Lusheng parang familiar. Si Gao Hu, chairman ng Fengtian Company. Paano niya nakilala si Lusheng? Chairman ng Fengtian Company. Malinaw naman na siya lang ang may-ari ng maliit na supermarket Doble ang pagkakakilanlan. Keke, hindi ba't madalas kang pumunta sa supermarket na pinagtatrabahuhan ni Lusheng? Nandoon ka nung meeting na yon. Hindi mo nakilala si Gao Hu na siya pala ang may-ari ng supermarket? Umaga, nagtatrabaho si Lusheng. Gabi na siya nagpa-part-time. Ako kapag gabi lang, sa oras ng part-time niya, ako pumupunta sa supermarket. Bakit hindi ka pumupunta sa umaga? Wala ka bang mata? Kasi kapag umaga ako pumunta sa supermarket, kailangan kong magbayad. Kapag gabi, part-time si Lusheng. Kapag pumunta ako sa supermarket, libre lang kumuha. Ikaw, nakakainis talaga. Ganitong klaseng maliit na pakinabang. Kinukuha mo pa? Gusto mo ba talaga akong patayin sa galit? Ay nako, gusto ko lang siyang asarin ng kaunti. Tsaka sa umaga, may klase rin naman ako Nabigo ang pagde-develop ng bagong produkto. Kailangang itigil ka agad ang pagde-develop. Nahulog tayo sa bitag ni Lusheng. Hoy, hindi President Yan. Ano ang ibig mong sabihin? Ako, ang pinakamalaking distributor ng kumpanya ninyo. Kung ititigil mo ang pagde-develop, malulugi ako ng ilang bilyon. Hindi, wag kang magbiro. Sinadya ni Lusheng na ipaabot ni Gao Hu sa akin ang patent. Kapag sinimulan na ang pagde-develop ng bagong produkto, tataas ang stock price. Pagdating ng panahon, bigla siyang maglalabas ng mas bagong produkto. Masisira talaga ako ng tuluyan. Siya yung klaseng walang pakialam. Paano niya maiintindihan ang ganitong paraan? Tama. Balikan natin ang lahat ng kanyang ginawa. Wala nang ibang posibilidad. Secretary Lee, ibalik mo agad ang down payment. Itigil ang pagde-develop. Pigilan ang pagkalugi. Hindi na pwedeng to. Kahapon, tinanggap na natin ang down payment. At nakipag-ugnayan na tayo ng malalim kina President Wang, President Cao, at President Xu na itatag na ang malalim na pakikipagtulungan. Umiikot na ang kadena. Kung ihihinto natin ngayon, maaari tayong maubos ang lahat ng ari-arian sa pagbabayad. Huwag kang mag-alala, President Yan. May paraan ako. Boss, sigurado ka na ba talaga na ibibigay mo ang patent ni matandang Boss Lu sa kumpanya ni Ujixi? Sakto sa kanilang ekspertisya para magamit ng husto. Pero kaya rin naman natin gawin ito. At saka pa, nagpakumbaba ka ng 10 taon. Handa ka bang ibigay lang ito sa iba? At ano pa?
At wag mong kalimutan si matandang Boss Lou kung paano nawala ang kanyang yaman noon. Masyado siyang nagtiwala sa babae, kaya naubos ang lahat sa kanya. Ikaw, si Yan Yaking, ang babaeng inalagaan noon ni Boss Lou. Samantala, si Yu Jixi ay babaeng inalagaan mo rin noon. Natatakot ako. Natatakot. Anong kinatatakutan mo? Wala namang dapat katakutan. Ang pera ng lalaki ay para lang lokohin ng babae. Sa pinakamasamang mangyari, ikaw ay magiging supermarket owner pa rin at ako'y magpapatuloy sa pagde-deliver. Tara na. Pumunta tayo sa supermarket. Kunin natin ang patent documents natin. Eto na. Ano pong kailangan niyo? Halugugin nyo. Anong ginagawa niyo? Huwag kayong kikilos. Wala kang pakialam dito. Umalis ka. Kayo, Boss Lou, nitong mga nakaraang araw, mag-isa mong pinatakbo ang supermarket. Napakahirap siguro. Hindi naman mahirap. May kinuha akong babaeng estudyante. Siya ang nahirapan. Sabi ko sa'yo, nakaluhod pa siya sa pagpunas ng sahig. Babaeng estudyante. Yung isang araw lang nagnakaw ng tinapay sa supermarket natin. Ah, siya pala yon. Noong una, akala ko pupunta siya rito para nakawin ang patent natin. Hindi ko inakalang gutom na gutom talaga siya. Ano sa palagay mo? Boss, sa panahon ngayon, paano may babaeng estudyante na nagnanakaw ng tinapay? Sa tingin mo, yung babaeng estudyante, anong pwedeng gawin para kumita ng mabilis? At para makatipid sa pagkain at damit? Sabi ko sa'yo, hindi lang yon. Sa gitna ng trabaho niya, tatakbo pa siya para maghatid ng pagkain sa tatay niya. Mukhang napilitan lang. Napakasama ng tatay niya. Tama ka. Boss Lou, si Yu Jixi, naalala ko noong araw, sinasamantala niya yung pagkakasara ng kafeterya, bumibili ng 5 sentimos na kanin, tapos kinain kasama ng libreng atsara at mani. Ako nga, Boss Lou, ganito ba yung tipo mo? kayo. Yan, Keke. Anong gagawin mo sa pagdadala ng mga to? Anong pakialam mo? Dahil lang noong nakaraan, Sam, hindi ka pinaglibre ni Lusheng, nagtanim ka ng galit. Gaganti ka, di ba? Labag ito sa batas. Putang ina, tumigil ka nga. Magkano ba ang sinasahod mo sa isang buwan? Nakikialam ka pa sa akin? Hoy, huwag kang pumasok dyan. Huwag kang pumasok. Bakit? Dahil mabuting tao si Lusheng, yang Keke. Hayaan mo na silang umalis. Anong nangyari? Kilala mo ba siya? Kaklase ko siya. Mababang uri ng tao na nagpa-part-time dito. Ilang libong piso lang ang kinikita kada buwan. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya. Hinahadlangan niya ako na pumasok sa kwartong iyon. Bakit ayaw mong papasukin? Ganito ka maghadlang sa amin. May alam ka ba tungkol dito? Bodega ang nasa loob, kaya nga hindi ka papapasukin. Bodega? Sige. Yung matandang lalaking madalas pumunta sa supermarket natin na nagkolekta ng mga recyclable, kilala mo ba siya? Oo, kilala ko. Siyempre, kilala ko. Boss Lou, sasabihin ko sa'yo, huwag mo siyang tingnan ngayon na mukhang tanga-tanga. Noong araw, napakagaling niya. Malaking negosyante. Napakayaman niya. Paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Alam mo ba? Itatanong ko sa'yo, yung patent ni Lusheng, nandoon ba ang original na draft? Magsalita ka. Putang ina, hindi pa ba sapat yung bugbog? Siyempre, kilala ko ang matandang ito. Dati, sa amin din siya nakatira sa parehong lugar. Dati siyang malaking boss.
Sa ilalim niya, daan-daang empleyado noon. Oo nga pala, yung asawa niya dati, dancer talaga, napakaganda. Sabi ko sa'yo, Boss Lou, yung asawa niya, parang artista ang ganda. Yung mag-asawa, magkasama. Ano nga tawag dun? Mga asong gubat, tigre at leopardo. Magandang babae at gwapong lalaki. Oo, magandang babae at gwapong lalaki. Magandang babae at gwapong lalaki. Tapos, ano nangyari? Tapos, parang na-scam siya. Nagsara ang kumpanya, nabaon sa utang, kaya naibenta na bahay at kotse. Nagkumpulan na lang silang mag-anak sa isang upahan. Ay, ang saklap naman talaga. Ay, hindi pa tapos yan. Meron siyang isang anak na babae, isang anak na lalaki. Kahit mahirap, pwede pa ring mabuhay. Pero isang araw, yung asawa niya, ilang taon lang ang lumipas habang nasa klase ng sayaw, inimatay. Pag-check sa ospital, leukemia pala. Parang gumuho ang langit. Walang pera nun para ipagamot siya. Pagkatapos ng isang taon, pumanaw na siya. Nalagas lahat ng buhok niya. Napakaganda ng babaeng yun. Pagkatapos, dinala niya ang kanyang anak na babae at lalaki at nag-isa na lang siyang nagpalaki. Putang ina, parang bulag ang langit. Bago mag-high school entrance exam, ang anak niyang lalaki, pagkatapos ng klase sa gabi, nabangga ng kotse. Yung batang lalaki, akala niya wala lang. Binayaran siya ng chuper ng 500 piso. Kinuha ng bata ang pera at umuwi. Pero, nang gabing yun, wala na siya. 500 piso. Para sa isang buhay. Totoo nga, ano nga ba yung kasabihan? Ang kapalaran laging sa mahina tumatama. Parang lubid sa manipis na parte na babali. Ang malas sa mga sawi na nagkukulang. Tama ka talaga, Sir Lou. Yun nga yun. Tapos? Tapos, dahil sa sunod-sunod na pangyayari, nawalan na ng ulo. Sino ba naman ang makakatiis niyan? Ganun ba? Tigilan mo na. Nandiyan na ang supermarket. Huminto tayo. Tatanungin kita ulit, yung orihinal na manuskrito ng patent ni Lu Sheng, nandito ba? Nasaan ang susi? Hindi na kaya, hindi na ako magtatago. Puta, matagal ka naming binugbog pero hindi ka umimik. Ang tigas mo talaga, hayop ka. Nasaan ang susi? Ilabas mo. Kung hindi ka papakitaan ng lakas, talaga bang hindi mo alam? Boss Lee, parang may paparating sa labas. Sarado ang supermarket ngayon, umalis kayo. Bingi ka ba? Sinabi ko, sarado ang supermarket. Kahon, may bote ba ng tubig? Matanda, gusto mo ng sampal? Hindi mo ba nakikita na abala kami? Umalis ka nga dyan. Boss Lee, nahanap na ang safe. Ayos ah, saan nahanap? Wala ba sa storage room? Sa basement namin nahanap. Mabuti. Nandyan na siguro ang patent. Dalhin natin. Mga gamit sa supermarket, huwag ninyong kukunin. Tanggalin ninyo siya. Huwag ninyong galawin ang gamit ni Lu Sheng. Walang kwenta. Kumagat ka pa sa akin, bubugin ninyo hanggang bumitaw siya. Nandyan ba si Yuyu? Yuyu? Masasama kayo! Masasama! Masama! Huwag ninyong saktan si Yuyu! Yuyu! Tay. Umalis na tayo. May masasamang tao dito. Alis na. Tatay mo siya. Tatay, tutulungan ko si Kuya Lu Sheng sa tindahan niya. Umalis ka na. Bilisan mo. Hindi ako aalis. Nandito ako para protektahan si Yuyu. Suntukin mo. Boss Lou, ang kulit mo talaga. Kanina pa, malapit na tayo sa sarili nating supermarket. Tapos bumaba ka pa para bumili ng tubig. Eh nakita kong ang tagal mong nagsasalita. At nauuhaw din naman ako. Yung matandang lalaki ba na yon sinabi niyang may anak siyang babae? Naalala ko. Naku, ang pinakamalungkot na kwento ay yung sa anak niyang babae. Simula pagkabata, hindi siya nakatikim ng magandang buhay. Hindi nagtagal pagkatapos mawala ng kuya niya,
Nagkaroon naman ng problema sa pag-isip ang tatay niya. Isipin mo, yung batang babae, ganyan kaliit pa lang, nag-aaral na, nag-aalaga pa sa tatay niya, at napakaalaga pa niya sa tatay niya. Ang bihira nun. Nagbibiro ka lang ba sa akin? Paano nangyari na may taong ganun kasawi ang palad? Boss Lou, sa tingin mo, nagbibiro lang ako sa'yo, ibig sabihin, masasabi nating maayos pa rin ang buhay natin. Anak, hindi kaya mag-ama sila? tumigil ka! Chinyu. Leo ano ba ang gusto mo? Umalis ka sa harap ko. Lusheng, buksan mo ang safety deposit box. Ibibigay mo ang orihinal na dokumento ng patent kay Yan Yaking. Ang proyekto kung worth ilang daang milyon, nasa kanya na lahat. Bibilang ako hanggang 3, bilisan mo. Wu Xiaofeng. Lusheng, ganun ka ba kagusto sa food delivery ni Boss Yu? Naubos mo na? Nagpipicture ka pa? Oy Lusheng, ang galing mo ah. Mukhang tunay yung sapatos na peke. Saan second-hand website mo nabili? Hindi ito peke. Galing ka sa opisina ni Boss Yu? Bakit ang gaan ng loob mo? Anong ginawa sa'yo ni Boss Yu? Ikaw ay pinadala ni Yan Yaking para bantayan ako, di ba? Lusheng, sinabi ko sa'yo na buksan mo ang safety deposit box. Lahat ng aking kayamanan na ipusta ko na kay Yan Yaking. Ayaw mong ibigay ang patent? E di magsama-sama tayong mamatay, 3. 2. Lusheng, hinaharap mo pa ako sa mga kalokohang 10 taon ng luma? Akala mo hindi ko alam? Camera lang to. Sige, barilin mo ako. Sige, patayin mo ako. Sige na. Lusheng, nagkakamali ako. Mali ako. Chinyu, dalhin sa ospital. Sige. Tara na, Lolo. Kamakailan nasagip ng pulisya ang isang malaking kaso ng pagnanakaw. 11 suspek ang naresto. Ang motibo sa likod nito ay posibleng masamang kompetisyon sa negosyo na kinasasangkutan ng Sanshan Technology at iba pang mga kumpanya. Ay, ang pinakamalungkot ay yung anak niyang babae. Simula bata, hindi naranasan ng magandang buhay. Hindi pa nagtatagal nang mawala ang kuya niya. Nagkaroon naman ng problema sa pag-iisip ang tatay. Isipin mo, yung batang babae, ganyan palang kaliit. Nag-aaral at sabay na nag-aalaga sa tatay. At napakaayos pa ng pag-aalaga niya. Napakahirap gawin noon. Nasaan sila? Nasa harapan lang. Boss Yu. Lusheng, Oh, gising ka na. kumusta na ang tatay ko? Sabi ng doktor, ayos lang siya. Huwag kang mag-alala. Yung safety deposit box? Kinuha ba nila? Hindi. Ikaw nga. Huwag ka nang magpakatanga sa susunod. Kapag may ganong sitwasyon, tumakbo ka. Ano bang pinaglalaban mo? Boss Yu. Na-transfer na ni Gao Hu ang 16 na patent sa atin. Sige, mauna ka na. Opo. Yung hospital bill ko at ng tatay ko, magkano lahat? Hindi naman ganun kalaki. Huwag mo nang problemahin. Oo nga pala, ito. Pina-comprehensive check-up kita sa doktor. Malapit nang lumabas ang resulta. Ang bayad sa ospital, tiyak na mahal yan. Sabihin mo sa doktor, huwag na akong i-check up. Uuwi na lang ako at magpapahinga. Wala kang pupuntahan. Kahit gaano pa kamahal ang check-up, kailangan mong tapusin. Sabi ko, Yung perang ito, baka matagalan kong mabayaran. magtrabaho ka sa supermarket at unti-unting bayaran. Walang interes.
Lushank, Hmm? mananatili ka ba palagi? Saan? Sa mga lugar na makikita kita. Palagi akong handa kapag kailangan mo ako. Sige, usapan na yan. Usapan na yan. Pwede ba tayong mag-usap ngayon? May kaibigan akong hinahanap sa labas. Magpahinga ka muna. Doktor, ano ang kalagayan? Gaano kalala ang mga sugat ni Chinyu? Mga galos lang sa balat, wala namang malubhang pinsala. Pero ayon sa resulta ng pagsusuri, may hereditary defect ang pasyente. Napakataas ng panganib na magkaroon ng leukemia. Iminumungkahi kong gumawa ng mas masusing pagsusuri para maagapan. Hereditary defect? Magagamot ba ito? Hindi problema ang pera. Sa ngayon, wala pang paraan para gamutin ito sa bansa. Kailangan lang makipag-ugnayan sa mga eksperto sa larangan ng leukemia sa ibang bansa para magkaroon ng pagkakataon. Ang tsansa na magkaroon ng sakit sa loob ng 5 taon ay higit sa 50%. Pag-isipan mong mabuti. Ganito na ba talaga ang kapalaran niya? Nang gabing iyon, matagal akong nag-isip. Nagpasiya akong gamitin ang lahat ng ipon ko sa mga nakaraang taon. Sa ngalan ng pagpopondo sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa, ipinadala ko siya sa ibang bansa. Ayaw niyang may utang na loob sa ibang tao. Ito lang ang kaya niyang tanggapin. Masakit pa ba ngayon? Matagal bago ko nalaman na nang gabing iyon, nandun din pala si Yu Jixi. Talagang umalis na si Yu Jixi. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na siya muling nakita. Walang tao rito ngayon. Ang natira lang ay isang sulat na iniwan niya para sa akin. Lu Sheng. Kapag nabasa mo na ang sulat na ito, hayaan mo na. Napaka-common naman ng ganitong opening. Burahin na lang. 10 taon na ang nakalipas, umalis ka nang hindi nagpaalam sa akin. Ngayon naman, ako naman? Ang aalis ng walang paalam, quits na tayo. Sa loob ng 10 taon na ito, ang pinakamalaking motivation ko sa pagpupunyagi ay ang pag-asang balang araw makakahabol ako sa iyong dating kataas-taasang uri. Upang patunayan ito, binili ko ang ancestral house ng pamilya Lu. Pinili ko ang paborito mong kotse. Pinili ko ang kumpanya mo. Lahat ng gusto mo. Ngunit ng gabing iyon ko lang naunawaan, hindi ko na muling mabibili ang lakas ng loob na meron ako. Noong ako'y 19 anyos, ang pagmamakaawa sa taong mahal ko na manatili. Akala ko lahat ng mga taong ito nahulog ka na sa pinakamababa. Kulang ka lang sa pagkakataong bumangon muli. Kaya naman sinikap kong lumapit sa'yo. Sana ay maunawaan mo ang nararamdaman ko. Pero nang makita ko ang 16 na pattern, doon ko lang nalaman, ikaw pa rin ang masigla at determinado mong sarili. Kahit wala ako,
magtatagumpay ka pa rin. Kaya naman, hindi katakatakang palagi kang nagkakamali. May nagsabi sa akin, kapag muling nagpakita ako sa'yo, magpapapansin ka sa akin. Magpapabango ka. Hihingi ng pagkakataon. Hindi ko pinansin ang sinabi nila. Pero ngayon, pag-iisipan ka. Medyo umaasa pa rin ako na mangyari iyon. Bago umalis, ininifad ko ang Shengshi Company sa pangalan mo. Sa pangalan pa lang makikita mo, ito ay kumpanyang itinayo ko para sa'yo. Ngayon, ibinalik ko na ito sa'yo. Nagpasya akong maglibot sa ibang bansa. Baka balang araw ay bumalik ako. O baka hindi na. Bigla kong gustong makita ang mundo sa labas. Paulit-ulit ang taglamig. Ang mga taong dapat magkita ay magkikita pa rin. Hindi ko na kailangang laging isipin ang mga panghihinayang. Kahit hindi na tayo muling magkita, ang bahagi ng sarili ko na nabago mo, ang siyang hahalili sa'yo upang laging kasama ako. Hanggang sa makita ko ang sulat na ito, saka ko lang naunawaan. Sa mundong ito, may mga taong hindi alintana ang iyong pinagmulan, edukasyon, o background ng pamilya. Basta't may lakas ka ng loob na maging totoo sa sarili, may mamahalin at magmamahal sa'yo. Pagkatapos, ipinaubaya ko kay Gao Hu ang kumpanyang iniwan ni Yu Jixi para pangasiwaan niya. Ako naman, ang bahala sa supermarket. Tumutulong sa pag-aalaga kay Tito Tianhe Lauchin. Hita ng manok, hita ng manok. Lulu, kain! Lulu, kain! Bumalik na naman yung masasamang tao para sipain tayo. Kumakain na. May masasamang tao na naman. Tapusin muna natin to, tapos sipain natin pabalik, walang sinasanto. Sige. Sipain pabalik, kain na ng hita ng manok. Kain na ng hita ng manok, kain na ng hita ng manok, kain na ng hita ng manok. Classmate, bibili ako ng 3 tinapay. Classmate, nakakahiya ang mag-aksaya ng pagkain.